Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Cameron Herring Case. Sina Chris and Cheryl Herring ay isang young successful couple na nagsimula ng kanilang pamilya sa Texas. Taong 1997 nang isilang ni Cheryl ang kanilang panganay na si Tristan. Makalipas ang 2 taon, sinundan naman ito ng kanilang bunsong si Cameron. Nang mag-2005, nakaipon ang kanilang pamilya ng malaking kayamanan mula sa trabaho ni Chris bilang videographer at ni Cheryl bilang insurance executive. Lumipat ang mga ito sa Florida at bumili ng isang Mediterranean-style na mansyon na nagkakahalaga ng $1.4 million sa South Tampa upscale Ballast Point neighborhood. Nakatayo ito malapit sa dagat. Mayroon itong 5 maluluwang na kwarto at bathroom at malawak na open space. Kinalaunan, binawasan ni Chris ang kanyang workload upang mag-focus sa pamilya. Habang ang misis nitong si Cheryl ay maaga namang nag-retire upang i-enjoy ang magarbong lifestyle. Lumaki ang 2 anak ng mga ito sa isang komportableng pamumuhay. Nag-aral ang magkapatid na Tristan at Cameron sa mga private schools gaya ng Tampa Catholic High School. Itinuturing ang mga Herring bilang ideal suburban family. Parating nakahandang tumulong ang magkapatid sa tuwing mangangailangan ng mga kapitbahay. Masiyahin ng mga ito at panatiko ng outdoor activities. Mahilig ang mga itong mag-post na iba't ibang video sa TikTok, partikular na si Cameron. Dahil sa angkin nitong looks at karisma, nakahakot ito ng followers sa social media. Lubha rin itong popular sa kanilang school. Doon ay nakilala nito si John Barino at naging matalik na kaibigan. Halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Parati ang mga itong nagbabanding dahil sa parehong interes, lalo na sa hilig ng dalawa sa mga sasakyan. Noong graduation, niregaluhan si Cameron ng kanyang nanay na isang brand new 2018 Mustang GT. Isang powerful na sasakyan na kalaunan ay magiging simbolo ng kanyang kapabayaan. At gaya nito, nakatanggap rin ng kaibigang si John ng sasakyan, ang Nissan Altima. Kapwa proud ang dalawa na minamaneho ang kanilang bagong sasakyan sa paligid ng South Tampa. Gayunpaman, dahil sa paghahanap ni Cameron ng thrill, nabuo ang mapanganib na habit nito ng pagdadrive ng matulin. Kadalasan nitong pinapatakbo ang kanyang Mustang na lampas na sa legal limit. Sa kabila ng mga nakaraang natanggap na speeding ticket, pinagpatuloy pa rin ni Cameron ang kanyang pagpapakitang gilas sa public roads. Minsan nang umabot sa 162 mph ang takbo nito nang dumaan sa Interstate 75. Noong May 23, 2018, matapos mag-gym sa LA Fitness, nagplano sina Cameron, John at Tristan na mag-drive sa Bayshore Boulevard. Isa ito sa most iconic road sa South Tampa. Kilala ito bilang pinakamahabang tuloy-tuloy na sidewalk sa US, kung saan matatanaw ang napakagandang view ng tubig sa Tampa Bay. Dinadayo ito ng mga turista at popular sa mga taong namamasyal, nagbabike o naglalakad-lakad. Habang binubuksan ng maingay na makina, naisipang magkarera ng magkakaibigan. Noon ay pasahero ni Cameron ang kuyang si Tristan habang nasa kabilang sasakyan naman si John. Samantala, noon ay namamasyal ang mag-inang Jessica Robinault, 24 years old, at ang 21-month-old baby nito na si Lilia. Tulak-tulak niya ito sa kanyang stroller habang mapayapang nagmamasid sa famous sidewalk ng Bayshore. Kalilipat lamang sa Tampa ni Jessica at ng asawa nitong si David na kapwa nagmula sa Ohio. Umaasa ang mga itong makabuo ng bagong simula para sa kanilang young family. Habang nasa trabaho si David, nagpasya si Jessica na ipasyal ang baby nito. Naglakad ang mga ito malapit sa waterfront at nagpaplanong bumisita sa isang kapamilya pagkatapos. Lingid sa kaalaman ni Jessica, noon ay magkukross ang landas nito at ng 3 teenager na sina Cameron, John at Tristan. Habang papatawid sa kalye ng Bayshore Boulevard, hindi nito namalayan ang pagsulpot ng humaharurot na sasakyan sa bilis na 100 mph na more than 2 times ng speed limit. Nang makita ni Cameron sina Jessica, agad itong nag-brake subalit huli na ang lahat.
Habang si Jessica naman ay sinubukang itulak palayo ang stroller ni Lilia, ngunit naabutan pa rin ni Cameron. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, halos wala ng oras mag-react ng parehong panig. Dead on the spot si Jessica. Habang nabuhay naman ang anak nitong si Lilia, subalit malala ang tama nito. Agad na tumawag ng 911 ang mga witness. Mabilis na nakarating ang paramedics at sinugod sa ospital ang survivor na si Lilia. Kasabay nito, unti-unti nang napapagtanto ng tatlong magkakaibigan ang realidad ng kanilang sitwasyon. Tinawagan ni Cameron ang kanyang ina at sinabi ang nangyari. Si Tristan naman ay balisa at hindi malaman kung anong gagawin. Habang si Jan ay walang tigil ang pagagulhol at hindi matanggap ang naging bunga ng kanilang walang saysay na drag race. Nang dumating ang mga pulis, kalmadong nakipag-usap sa mga ito si Cameron. Nakuhanan pa ng video ang aktwal nitong interaksyon sa mga otoridad habang nakahawak sa isang puno. Kasyual nitong ikwinento sa mga pulis ang mga naganap. Mababakas ang pagiging kampante nito sa kabila ng nangyaring trahedya na malayong malayo sa reaksyon ni Tristan at Jan. Kung tutuusin, ang sasakyan mismo nito ang nakabangga sa mga biktima. Samantala, nakarating na ang masaklap na balita sa asawa ni Jessica na si David. Agad itong sumugod sa ospital at dinatnan ang kritikal na kondisyon ni Lilia. Gumuho ang mundo nito nang malaman na pumanaw ng kanyang misis. Ang tanging nagbibigay ng pag-asa kay David ay ang survival ng kanyang nag-iisang anak. Umaasa itong mabubuhay ang baby. Subalit ang masaklap, hindi rin nagtagal ang laban ni Lilia. Kinabukasan, matapos ang trahedya, binawian na ng buhay ang anghel na si Lilia. Sa puntong yun, pawang inaresto na sina Cameron, Jan at Tristan at dinala sa kulungan. Noon lamang tuluyang na-realize ni Cameron kung gaano kalala ang gulong pinasok nito. Nang humarap sa korte, nakasuot ito ng anti-self-harm vest na nagpapahiwatig ng posibilidad na saktan nito ang sarili. Napatawan nito ng $200,000 band. Nagawang pababain sa $50,000 ang band mula sa hiling ng abogado nito. Giit nito, si Cameron ay isang mabait na bata na nakagawa ng isang pagkakamali. Isa pa sa hiniling nito ay ang payagan si Cameron na makapag-drive muli para sa pagpasok sa college, bagay na mahigpit na tinutulan ng korte. Nang makapag-band, pinagbawalan na itong magmaneho at nalagay sa striktong mga kondisyon habang hinihintay ang trial. Mabilis na kumalat online ang kaso ni Cameron. Nakuha nito ang atensyon ng publiko dahil sa looks nito. Mula nang maaresto, nakahakot ito ng malaking numero ng fans sa social media, partikular na sa TikTok. Kahit paborado na ang mga video sa kanyang account, umabot sa milyon-milyon ang followers ni Cameron. Marami sa supporters nito ay kababaihan na labis na humahanga sa angking kagapuhan nito. Bumaha ng mga komento ng papuri sa mga videos nito ukol sa kanyang panlabas na anyo, lalo na sa kanyang mata at jawline. Noon ay binansagan si Cameron na too cute for prison. Ikinagulat ng marami ang paglago ng taga-suporta ni Cameron. Labis rin ang pagkadismaya at galit ng pamilya ni Jessica at Lilia dahil sa pagiging insensitive at misguided ng mga fans. Nangako si David na gagawin nitong lahat upang makamit ng kanyang mag-ina ang nararapat na hustisya. Habang papalapit ang trial, iba't iba ang direksyong tinahak ng magkakaibigan. Si Jan ay nag-plead ng guilty at tinanggap ang isang plea deal. Nasintensyahan nito ng 6 na taong pagkakakulong at 15 years of probation, gayon rin ang 200 hours of community service na nakafocus sa pag-educate sa mga kabataan tungkol sa reckless driving. Habang si Cameron naman ay piniling lumaban para sa kanyang charges na vehicular manslaughter at unlawful street racing sa pag-asang makakakuha ito ng magaang parusa kahit pa ito ang pangunahing responsable sa kaso na nakapatay kina Jessica at Lilia. Samantala, si Tristan naman, ang pasahero ni Cameron, ay humarap lamang sa minor legal consequences dahil hindi ito direktang sangkot sa aksidente. Sa huli ay na-drop ang sanay 1 taong pagkakakulong nito.
Napukaw ang atensyon ng media ng high-profile case ni Cameron. Sa kanyang preliminary hearing video, nag-plead ito ng guilty at inamin ang kanyang pagkakamali. Bagamat idiniin ng attorney nito na si Cameron ay mayroong malinis na record at nilinaw na hindi sangkot ang droga at alkohol sa nangyaring trahedya. Gayunpaman, mula sa past records nito ng excessive speeding, pati na rin ang insidenteng kinasangkutan, una nang sinabi ng judge na posible pa ring humarap sa 30 taong pagkakakulong si Cameron. Samantala, ilang beses na na-delay ang trial ni Cameron dahil sa strategy ng abogado nito. Sinabayan pa ito ng COVID-19 pandemic, kaya naman umabot pa ng ilang taon bago muling magkaharap sa korte ang mga sangkot. Ito ay sa hiling na rin ng asawa at ama ng biktimang si Jessica na matapos na ang kaso. Dahil sa dami ng delay, hindi makamove on ang mga ito sa paulit-ulit na trauma ng pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. At sa wakas noong January 4, 2021, nagsimula ang trial ni Cameron. Naroon ang pamilya ng kapwa mga biktima at defendant. Nag-testify ang nanay at tita ni Cameron kung saan inilarawan nila ito bilang isang kind at responsible kid na nakagawa ng isang teribleng pagkakamali. Inihayag rin ng nanay nito kung paanong naapektuhan ng aksidente ang buhay ng kanilang pamilya. Napilitan umanong mga itong ibenta ang kanilang bahay sa murang halaga at lumipat sa isang maliit na tahanan upang bayaran ang mga legal fees. Walang nakuhang salapi ang mga ito sa insurance dahil hindi sakop ang racing sa kanilang policy, kaya naman lahat ng gastusin ay nanggaling sa bulsa ng pamilyang Herin. Binaliktanawan rin ito ang mga oras na nangyari ang trahedya. Tinawagan umano ito ng anak na si Cameron habang umiiyak at hindi makapaniwala sa nangyari. Subalit taliwas ito sa nakuha ng video ni Cameron habang kalmadong kinakausap ang mga pulis matapos makapatay. Samantala, bagamat hindi direktang nagsalita sa harap ng korte, ipinahayag ni Cameron sa pamamagitan ng kanyang lawyer ang labis nitong pagsisisi sa binawi nitong dalawang buhay. Humingi ito ng taimtim na tawad sa pamilya ni Jessica at Lilia at nakiramay sa hindi masukat na sakit na nararamdaman ng mga ito. Inihayag rin ito na nang dahil sa trahedya, muli itong nagbalik sa Panginoon. Nangako ito na dadalhin sa kanyang puso ang memorya ng mga biktima at ilalaan umano ang kanyang buhay na mapigilang maulit ang insidenteng nangyari. Napuno naman ng emosyon ang buong courtroom nang ipresenta ang video montage ni Jessica at Lilia. Bumaha ng luha nang i-play ang 30-minute video at photographs ng mag-ina. Sunod na inilabas ng detective ang ebidensya na nakolekta sa buong investigasyon. Ipinakita ng mga ito ang low-quality CCTV footage ng magkakaibigan habang nagre-racing kasunod ng palitan ng text messages ng mga ito na nagpapakita ng kapabayaan ng kanilang mga aksyon. Mula naman sa black box ng Ford Mustang ni Cameron, makikita ang consistent pattern nito ng speeding sa mga kalye na kinalaunan ay humantong sa kamatayan ng mga inosenteng tao. Matapos ilatag ang mga ebidensya, inilabas na ang hatol, guilty. Nasintensya nito ng total of 24 years in prison. Kahit nakamask, mababakas ang labis na gulat nito nang ipataw na ang sintensya. Ayon sa judge, nararapat lamang ang hatol ni Cameron sa bigat ng trahedyang idinulot nito dahil sa kanyang kapabayaan at padalos-dalos na aksyon. Pinayagan nitong umapela bagamat sa huli ay nanatili ang original sentence nito. Mabilis na nag-viral ang videos ng sentencing ni Cameron sa TikTok, Instagram at YouTube. Umani ito ng iba't ibang reaksyon online. Marami ang nagpahayag ng suporta sa hatol ng judge at nasatisfy sa ekspresyon ng mukha ni Cameron ng sintensyahan. Habang nagpahayag naman ng labis na pagkadismaya ang mga tagahanga ni Cameron sa bigat ng parusa sa kanilang idolo. Naglunsad ang mga ito ng kampanya upang pababain ang sintensya kay Cameron o kaya naman ay makalaya ito. Bagamat bigo ang mga ito dahil walang nakikitang rason ng judge upang baguhin ang kanyang naunang desisyon.
Ang obsesyong ito ng mga kababaihan kay Cameron ay isang psychological phenomenon na tinatawag na hybristophilia, kung saan naa-attract ang isang tao sa isang criminal offender. Bumaha ng online post advocacy para kay Cameron, kalakip ng mga viral nitong video habang nasa korte na mayroon pang emotional music background, hearts and crying emojis. Kumalat ang mga post na may hashtag na Justice for Cameron sa iba't ibang social media platforms. Ipinaglalaban ng mga ito ang hindi umano makatarungang 24-year sentence kay Cameron. Iba't ibang accounts ang nagsulputan mula TikTok at Twitter na dedicated sa pagpapakalat ng conspiracies na walang nagawang pagkakamali si Cameron. Sinisisi ng mga ito ang kaibigan ni Cameron na si John na siyang totoong nakabangga sa mag-ina. Wala umanong senyales ng consistent damage sa sasakyan ni Cameron na magpapakitang nakabundol ito ng 2 tao. Giit ng mga ito, minanipula ng mga pulis ang ebidensya upang madiin si Cameron. Ang malala pa, marami rin sa mga ito ang nanisi kay Jessica dahil sa pagtawid umano nito sa maling crosswalk. Gayunpaman, kinumpirma na noon na nasa legal itong lakaran ng mabundol. Kahit ang 2 malaking bag na bitbit nito noon ay napansin ng mga ito. Kaduda-duda umano ang laman ng nasabing bag. Karamihan sa mga ito ay nagmula sa Arabic-speaking world. Kaya naman suspetsya ng ilan, maaaring AI bots o subscriber farms ito na binayaran ng kaibigan at pamilya ni Cameron sa pabor nito. Sa paglipas ng panahon, tuloy pa rin ang kampanya para kay Cameron. Sa kabila ng matibay na ebidensya, hindi pa rin matanggap ng mga tagahanga nito ang pagkakasala ng kanilang idolo. Ilang pagbabantari nang natanggap ng korte at Florida Department of Corrections ukol sa sentencing ni Cameron. 3 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nawawala ang online petitions. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan ay nananatili si Cameron sa kulungan at maaari lamang makalaya sa taong 2045 kung kailan nasa early 40s na ang edad nito noon. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.